Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang tao, galit talaga eh. Itong mga makita naman natin, lalo ang kabataan, yung mga estudyante, makita natin, tuloy-tuloy ang mga rallies nila, hindi sila napapagod, nagmamas walk out. At sa susunod na mga araw, tuloy-tuloy pa yan. At sa tingin ko, kapag walang nakitang maganda ang mamamayan, yung November 30 natin, mas malaki kaysa dun sa ginawa natin noong September 21. Anong tingin mo? Definitely. Sigurado, mas malaki. Ang problema, yung ating tagumpay, attorney, merong gustong mag-hijack. Yung ating tagumpay, may mga puwersa sa gilid-gilid na gustong agawin o gamitin para sa ibang layunin. Halimbawa, may mga puwersa ng DDS gustong gamitin yung galit ng mamamayan, yung galit ng mga puwersa natin para dalhin sa isang Sara Duterte installation. No? Meron din mga puwersa na naniniwala dito sa revolutionary government o military junta, no, na gustong sakyan itong galit para magtayo ng isa namang military junta. Kaya malinaw yung posisyon ng simbahan eh. No? Anong sabi ni Cardinal David? No to military junta, no to revolutionary government, no to snap election. Di ba? Yes to longer jail terms for plunderers. Yun yung yes. Pero mag-ingat tayo. Halimbawa, nag-announce yung Iglesia ni Cristo nitong mga nakarang araw, nasasama na sila dito sa November 30 rally natin. Alam naman natin kung sino yung kakampi ng Iglesia ni Cristo. Di ba, attorney? Oh. Nakita natin kahapon, si Vice President Sara pumunta sa headquarters ng Iglesia ni Cristo at kausap yung kanilang liderato. Di ba? So anong plano nila sa November 30? No? Na makakasama tayo, na malinaw naman sa kanila, hindi tayo pro Sara Duterte. Di ba? So, yan yung mga panganib sa ating paligid. Habang ginagawa natin itong ating kilusan within the constitutional framework, no? Papunta sa pagpapalit ng mga pinuno, mga corrupt na pinuno ng ating gobyerno sa pamamagitan ng eleksyon sa 2028, may gustong mag-hijack. Huwag natin kalimutan. Anuhin natin. No? Anuhin natin yan, Ald, mga sinasabi nating kailangang bantayan natin na mga gustong gusto kasi nilang alam kasi nilang galit ang taong bayan. At tayo, ito mga kabunyog, mga kababayan, ang lihitimo talagang paglaban ng mamamayan, yung dalawang malaking rallies noong September 21, yung Luneta sa umaga, yung baha sa Luneta, mga 100,000 din yon. Ganun din yung sa EDSA PPM, hindi inaasahan na ang bilang doon aabot sa ganon. Ang dating sabi 30,000 pero umabot din yata sa 100,000 yung nandun sa EDSA PPM. Yes. Yung dalawa na yon, yun yung mga totoo at lehitimong kilusan ng mamamayan. Yung dalawa na yon. Yung baha sa Luneta na panawagan at saka yung trillion peso march doon sa EDSA PPM. So ngayon, yan pa rin yung nananawagan sa November 30. Ang problema, yung sinasabi nga ni Sec Ronald, ang DDS, alam nila na galit ang tao sa korupsyon, itong grupo ng mga Duterte, gusto nilang samantalahin na gamitin itong issue na ito para mapatalsik si Marcos at iluklok si Sara. Ang problema nila, Nald, wala silang tao. Wala silang tao. Kaya ang ginagawa nila, maalala mo nung September 21 natin, tiningnan ko kung nasaan yung mga DDS. Ang isang grupo nandun sa EDSA Shrine, sila Eric Celes. Yung isang grupo, yung United People's Initiative, nasa Camp Aguinaldo Gate 4. Yan yung mga retired general, sila Poki, sila Mitran. Yung grupo na yon, suportado rin yun nila Greco Belhica. Yung grupo na yun, United People's Initiative. Sila Topacio naman nasa liwasan.
Nasa liwasan. Maisog naman. Maisog. So nandun yung tatlong grupo ng Duterte. Pero kukunti. Kukunti. Oo. Pero anong ginawa nila? Ang ginawa ng grupo ng Duterte, sila Chavit Singson at saka si Philip Salvador, pumunta sana doon sa EDSA PPM. Gusto nilang sumanib doon. Sinigawan sila. Sinigawan sila. Di ba? So napahiya sila doon. Gusto nilang itesting kung welcome sila doon. Ay siyempre, alam naman ng mga nandun sa EDSA PPM na mga Duterte to. Duterte to. So hindi sila pinapasok. Yung isang grupo naman, yung sila Eric Celes galing sa EDSA Shrine, gusto ring sumanib doon sa EDSA PPM. O anong nangyari? Binurin sila. Di ba nagkaroon ng confrontation yung anti saka pro Duterte. Kaya hindi sila, gusto talaga nila maging part sila. Akala nila welcome sila doon dahil anti-corruption din sila. So linilinaw po natin, yung mga grupo na yan na Duterte, gusto nilang sakyan ang issue. At kaya yung mga rallies natin na malalaki gusto nilang sumama, pero hindi natin sila papayagan. Kaya yung isa naman, Luneta. Pagkatapos ng rally sa Luneta, may bahagi na mga nagmarcha galing Luneta papunta ng Mindiola. Ang problema, sinabayan sila nung galing sa Liwasan, yung grupo nila Topacio, na doon na nagkaroon ng kaguluhan. Doon na nagkaroon ng kaguluhan. Kaya ang mga naaresto doon, may mga naaresto na grupo ng nila Topacio at may mga grupo ng mga aktivista. Ininfiltrate yung nagmarchang mga estudyante kabataan galing ng Mindiola, ininfiltrate ng grupo na Ngayon, yan na naman ang plano nila sa 30. May gano'n na naman plano yan. Dahil malaki ang rally natin, may plano na naman silang pasukin. Kasi wala silang namomobilize na malaking tao eh. Tingnan mo yung kay Barsaga nung October 12. Sabi nga ng GMA, 50 na lang natira nung umalis si Barsaga. Nung nandun pa si Barsaga, baka 100 to 150 yun. Yan ang problema ng DDS, ng mga Duterte. Gusto nilang i-exploit ang sitwasyon, pero wala naman silang tao. So gagamitin nila, posible, tulad ng nasabi mo, Iglesia ni Cristo. Kaya kailangan talaga tayo na mamamayan, matuto tayong tumingin sino yung tunay at sino yung huwad o nagkukunwari. Pwede bang dagdagan mo yan, Al? Mahaba-haba na yung paliwanag ko. Hindi, mahalaga yun. At nananawagan din tayo sa ating mga sundalo, na wag silang magpagamit dito sa mga puwersa na ito. Dahil sa dulo kasi, ang habol ng mga yan, kung bakit nila sinasakyan itong ating galit, yung ating malalaking mga pagkilos, ay para himukin ang ating mga sundalo na mag-withdraw ng support sa gobyerno at sumama sa kanila. Tayong gagamitin nila. Yung ating galit ang gagamitin nila para himukin itong ating kasundaluhan na sumama sa kanila. Pero gagamitin lang tayo at gagamitin din ang ating mga sundalo. Kaya hindi lang tayo ang magmatsyag. Pati yung ating sandatahang lakas ay magmatsyag din. Huwag din tayo magpagamit. Dahil malinaw naman, itong mga puwersa na ito ay hindi lamang sila bahagi ng ating problema sa korupsyon, problema sa impunity, problema sa karahasan. Sila rin ay mga traidor dahil sila ay mga pro-China. Yung ating mga sundalo ay huwag susuporta dyan sa mga pro-China na yan. So yun din yung ating hinihingi sa ating mamamayan na magmatsyag, huwag magpagamit, pero pati sa ating mga kasundaluhan. Huwag din silang magpagamit. Nal, maano lang ako, yung kasing tungkol sa Duterte, identified na yan ng mga tao eh. Kahit yung ating mga grupo, alam natin yan na Duterte yan. Kaya nga hindi sila nakapurma sa atin eh. Gusto sana nilang pumasok. Pero may iba tulad ng nasabi mo, hindi lang yung mga Duterte ang gustong mag-hijack ng sitwasyon. May mga grupo pa na hindi naman Duterte, pero hindi rin natin sila kasama. So siguro, ito na yung mga nananawagan ng civilian military junta, hindi ito purong Duterte. Hindi rin natin kasama yan, yung nananawagan na yan. Pwede bang i-elaborate natin yung grupo na yan? Well, ang kanilang panawagan
isa sa kanilang panawagan ay resign all. Dahil kung magre-resign all, natural, magkakaroon ng revolutionary government. Sino ang uupo sa revolutionary government? Siyempre, yung may hawak na armas. Diba? Yung may hawak na armas. Dahil kung ikaw at saka ako uupo sa revolutionary government, di overnight, pwede tayong tanggalin dyan nung merong hawak na armas. So malinaw na kahit sabihin nila, hindi, yung revolutionary government, mga sibilyan. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Alam naman natin kung sino nasa likod nitong revolutionary government na call na ito. Nitong call na resign all. Pag nag-resign all, malinaw, revolutionary government yung itatayo. Sinong revolutionary government yan? Yung naniniwala sa military junta. Sino yung mga nasa military junta? Halo-halo yan. Meron diyang mga militar na pro-Duterte, may mga militar dyan na anti-Duterte, may mga militar dyan na anti-lahat. No? Kaya ito yung grupo na iniingatan natin, na hijackin itong galit at itong malalaking mga pagkilos na ito. Halimbawa, kahapon, nationwide, ang mga tao ay nagmobilisa itong tinatawag nating white ribbon movement, di ba? Na monitor mo yan, attorney? No? Mula sa EDSA Shrine, hanggang sa Camyas, hanggang sa UP, hanggang sa Malolos, Bulacan, hanggang sa Cebu, hanggang sa Cagayan, all over the country. No, nakasalubong ko nga dito sa Makati, mga sasakyan na nakatali, na mayroong mga tali, mga sasakyan ng white ribbon. White ribbon. So, lahat ng pwedeng sumama, sasakyan, mga tao, mga tricycle, na maglalagay lang sila ng white ribbon, pinapakita nila yung kanilang galit dito sa korupsyon na ito. Kanya na, every Friday. Ngayon, itong mga grupong ito, gustong sakyan yan. No? At ang dinadagdag nila ay resign all. Mag-resign lahat. Dahil pag mag-resign lahat, sinong papalit? Siyempre, revolutionary government. Sino yung revolutionary government? Di yung may armas. No? Yun yung, kumbaga, yun yung cover sa ginagawang ito. Pero malinaw din, katulad ng pinag-usapan natin sa simula, itong mga puwersang ito ay malinaw na kaalyado ng China. Gusto ng China gumulo yung ating kalagayan para mabilis nilang sakupin yung ating West Philippine Sea. Ngayon kasi kahit papano, meron tayong resistance. Pero kung nagkakagulo tayo, mawawala yung resistance na yan. Dahil ang focus natin sa isa't isa. Diba? Gandang strategiya, di ba? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.